Parang ang tagal natin hindi nagkita. Ito na yung progress sa ating The Red Box. So nilagay ko muna dito yung ating mga aquatic plants para mamuhay ang beneficial bacteria dito sa ating pond. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With the minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Medyo tumutubo na yung ating red ruby na immersed dun sa side na yon. At first yung nilagay ko dito is yung ating Vallisneria corkscrew lang, pero tinitingnan ko dito, napakaganda ng mga ambulya oh. Feeling ko parang gusto ko na sila stay dito, ilalagay ko dun sa may part na yon. Pero actually pwede din dun sa side na yon. Parang napakagandang option yan. Papag-isipan ko ng malalayan, pero for sure yung tatlong tubs ng ambulya na yan ay magsistay na dito, and the rest ay babalik ko na lang dun sa ating drip plant box. Titingnan ko kung yung mga shorter plants natin ay pwedeng magstay dito sa ating The Red Box. Tulad nito, hindi ko alam kung anong ID nito, pero ang ganda ng tubo niya, oh, very lush. Meron pa tayo ditong other smaller plant na hindi ko rin alam yung ID. Parang gusto ko na rin siya stay since mababa lang naman siya. Karon sa ating drip plant box, yung natitira ko na lang is yung mahahabang mga plants. By the way, on this side pala, nag-install na rin ako ng overflow just in case na sumobra yung ulan, umapaw yung tubig, at least makakontrol ng ating overflow. Meron akong full vlog kung paano ko ginawa tong overflow na to. Nasa YT nga lang. So dyan sa ating page, makikita nyo yung link ng ating YT, o kaya i-type nyo na lang drip overflow pipe. Makikita nyo kung paano ginawa to. Manual system lang tong overflow natin, no pumps involved. Ito talaga yung backup ko kapag medyo maulan yung panahon. Tulad nyan, kusa siyang nagsastop pag na-reach niya na yung water level na tama para sa overflow. Maayos pa rin yung flow ng ating pond. Dun nga pala sa ating last chamber, nilagyan ko siya ng elbow para pag ganito yung tubig. I think mas maganda yung flow ng pond natin kung ganito, kung nilagyan ng elbow kaysa direct lang papunta dun sa baba yung tubig. I really like again yung ripples ng tubig na nakikita ko dito sa ating pond. I think healthy to para sa flow ng pond na to. So I decided to keep it that way. And pininturahan ko na rin pala ng black yung elbow na yon and yung ating overflow, dati itong blue. Dumating na pala yung mga in-order kong filter foam para sa ating filter box number 1 dun sa taas. So ilalagay na natin to lahat. Mga gantong klaseng filter foam lang yung in-order ko. Umorder ako ng 5. Sakto lang sa taas kasi yung ibabaw nun lalagay natin ng photos. Nako, kapos pa rin pala yung 5. I think kailangan ko pa umorder really soon ng mga ganto. Pero mamaya lalagyan ko na to ng halaman para magsimula na silang tumubo. Dadagdagan ko na lang ng filter foam next time. Now done ko na lagyan ng photos yung ating filter box. Sobrang cute niya, para siyang merong little hair. Nakakapag-adjust yung ating photos. Ganyan pa lang yung itsura niya. Tinambak ko lang talaga dyan. Susunod yan sa araw, and yung magiging itsura niya is katulad ng dati nating filter. Ganyan. So excited na ako. Sobrang ganda talaga. Gusto kong i-keep yung growth niya ng pataas lang na ganun. Kung meron magkakaroon ng excess dito, gusto kong i-trim, tapos i-replant ko na lang. Gusto ko kasi na medyo neat yung itsura ng ating filter box na ganyan, para makip natin yung minimalist design. Wow, maka-minimalist. Tingnan mo yung halaman. Actually, konti lang yung titira ko dyan. Ibabalik ko yung iba dun sa filter box natin. Pinapaikot ko lang talaga tong pond na to.